Kaibigan, takot ba kayo sa diabetes, sa high blood sugar? Lahat po tayo takot, di ba? Gusto natin magpa-check ng blood sugar. Kaya lang, syempre, minsan hindi ka naman talaga lagi nagpapa-check, di ba? Minsan once a year, o minsan nakakaligtaan natin. Maganda po, at least, tingnan natin, ano ba itong mga early signs na maaga pang senyales na tumataas na ang blood sugar natin, mamaya diabetic na pala tayo. Kasi napakaraming may diabetes sa Pilipinas. Milyon. So, sa high blood sugar symptoms, ito yung mga early signs. Pag napansin nyo, lagi kayo nauuhaw. Lagi siya nauuhaw. Pero kahit gaano karaming inumin, hindi pa rin nawawala yung uhaw. Tapos ihi siya ng ihi. Possible sign to. Early sign ng diabetes. Kasi nga, yung sugar tumataas Tapos yung sugar lumalabas sa ihi natin Ganito po. So, inom siya ng inom, ihi ng ihi. Pag chinek ang blood sugar, mataas. Hindi dapat lalampas na 126 to. Fasting blood sugar. Mataas na po to, 208. Isang sintomas nila, dry mouth. Para laging tuyo. Tuyo yung labi nila. Yan ang, minsan kala mo wala, na dry lang yung mouth. Pero pag inom ka ng inom, tuyo pa rin ang labi. Check mo ko yung blood sugar po ninyo. Another sign, yung laging nagugutom. Kain siya ng kain. Pero magtataka ka, bakit kain siya ng kain pero namamayat siya? Hindi siya tumataba. Ibig sabihin, yung kinain niya na-convert sa glucose pero hindi ma-absorb ng katawan kasi kulang siya sa insulin. Dahil kulang siya sa insulin, hindi na-absorb, kaya hindi siya tumataba. So, maayos ba to? So, okay ba to? Kumakain siya, hindi siya tumataba? Hindi po okay. Kasi yung mataas na blood sugar, yan ang sumisira sa organs, halos sa buong organs ng katawan natin. Yan ang sumisira yung mataas na blood sugar At alam din ng langgam. Sabi nga nila, alam ng langgam ang diabetes, kaya merong mga langgam na umiikot dun sa ihi ng pasyente. Kasi nga lumalabas na yung asukal sa ihi. Pag nag-urinalysis, makikita mo +1, +4 ang glucose sa urine. Ibig sabihin, sobra na taas ang blood sugar. Tinatapon na ng katawan natin. Hindi po maganda. Masisira yung kidneys. Isa pang blood sugar sign, madali tamaan ng infection. Madalas magkaroon ng infection ng kababaihan, pwedeng vaginal infection, yeast infection, madalas mag-UTI. Magtataka, bakit ang dalas magka-UTI? Laging may maputi na lumalabas na sa puwerta. So, baka mataas ang blood sugar. Diabetic pala. Ito, bukod sa blood vessels na sinisira ng diabetes, pati yung nerves natin, yung nerves sa ugat. So, nangyayari, pag nasisira ang nerves, namamanhid yung kamay, namamanhid yung paa. Pag namamanhid yung paa, wala nang pakiramdam. Pag nasugat, hindi na niya nararamdaman. So, una-una, manhid-manhid pa lang. Pagdating sa manhid, tinutusok, hindi na maramdaman, masusugat na. Pag nasugat, hindi rin to gagaling. Matagal gumaling. So, pag hindi to gumaling, palaki ng palaking sugat, diabetic foot, merong napuputulan ng paa. I'm sure narinig nyo na yan. Mahirap na makontrol. Kasi nga, konti na lang ang dugo pumapasok Mahina pa rin yung mga nerves So, hindi na, baga sa puno hindi na nabubuhay yung mga sanga-sanga sa dulo. Nasisira. Yan po. Pamanhid muna, next time, hindi na gumagaling. Ito pa, bukod dyan, sa UTI, madalas kasi, marami ding skin problems, nangangati, may pula-pula. Kasi nga nagda-dry, dehydrated sila Nadi-dehydrate sila sa taas ng blood sugar nila. May mga kati-kati sa katawan. Possible blood sugar sign yan. Ito po, bukod sa pagkati-kati, kumakapal din minsan ang balat. Insulin resistance. Velvety, parang kumakapal, parang leather yung balat. Tingnan mo yung leeg. Sa muka, tingnan mo ang kilikili. Tingnan mo sa binti, nangingitim very rough siya, madami pang skin tags. So, ayan po, tingnan mo yung leg. Pag nakakita kayo ng ganito, overweight siya, early sign to ng diabetes. Kita nyo. So, tingnan nyo yung sarili nyo, hindi lang yan sa overweight. Possible diabetic, pwede rin ibang mga sakit, pero i-check mo muna for diabetes. Isa pa, laging pagod. Kahit natutulog na siya, kahit nakatulog, nakapahinga, pagod pa rin. At kung 5 years na yung diabetes, minsan kasi hindi naman na huhuli agad kung tumaas ang blood sugar, hindi mo chinecheck, hindi mo malalaman
So maghihintay ka 2 years, 3 years, 5 years, hindi nakakontrol, matagal nang mataas ang blood sugar mo, hindi mo pinapansin, masisira na yung organ ng lalaki. Impotent. So erectile dysfunction. So hindi na magkakaproblema sa sex. Masisira na rin ang mata, diabetic retinopathy, pag matagal-tagal. So ito po, paano natin malalaman? I-check lang natin yung fasting blood sugar. Ito, Dr. Lisa. Fasting blood sugar. So, ang normal ng fasting blood sugar, dapat ito po, 99 and below milligrams per DL, pag ito yung unit, or hanggang 5.5 pag millimoles per liter. Pag lumampas na ng 126 milligrams per DL yung fasting blood sugar mo, diabetic na po yan. Lalo na pag kinuha 2 beses o lampas 7, ayaw natin lumampas dito. May ibang tao, lampas 200, 300 pa, yung malala na yun. Meron ding isang test, hemoglobin A1C, mas maganda to, 3 months blood sugar in average. So, huli ka talaga kung tumataas blood sugar mo. So, pag mataas siya sa 6.5, diabetic na po to. Pag diabetes ba, ano ba, delikado na, hopeless na, delikado. Pag hindi mo i-control, hahayaan mo, in 5 years, maraming masisira. Kidney failure, lahat. Pwede mag-dialysis, may namamatay. Pero pag i-control mo, magpapacheck tayo lagi, i-control natin na mababa lagi ang blood sugar, pwede humaba ang buhay, maging normal ang buhay, magagawa nyo lahat ng gusto nyo. At minsan, kung ganito kababa, nako-control pa. Paano natin mako-control? Anyway, ito pa ibang komplikasyon, skin infections, mabubulag pag matagalan, sa puso, magkakaproblema, heart problem, pati mga blood vessels sa paa, nagkakaproblema, fatty liver, ito, kidney damage. Oh. High blood at diabetes ang nagkakos ng kidney failure. Ito gagawin natin. 6 tips. Kailangan regular na mag-exercise. Kasi mas gumagalaw-galaw kayo, nagagamit mo yung glucose, yung sugar sa katawan, bababa yung blood sugar mo. Kasi ginagamit mo eh. Diba? Bawas kain, more exercise. Ito, yung mga tamang pagkain, papakita ko sa inyo anong klaseng itsura ang correct foods for diabetes. Magpapapayat. Pag overweight, syempre prone ka magkaroon ng diabetes. Tigil ang sigarilyo, tigil ang alak. At syempre, suporta sa friends, family, and doctors mo. Pag hindi nakuha sa diet, ito po, merong tableta na iniinom. Safe yung mga gamot natin. Safe yan. Mga metformin, glycoside. Pwede po lahat yan. Wala pong magbibigay sa inyo yung doktor nyo, diabetes specialist. Meron ding insulin kung matindi na talaga. Huwag po matakot. Kasi pag nakontrol ang blood sugar, maganda talaga eh. Mas hindi masisira yung organs mo. Ito yung mga exercise na kailangan gawin. Check din yung blood pressure. Tignan nyo yung mga pagkain. Ito yung mga pagkain na ayaw natin. Ito yung pagkain high glycemic index, mabilis magpataas ng blood sugar. Yan. Kanin puti, kakanin, patatas, french fries, tinapay, white bread. Mabilis siya magpataas. Ito, brown rice, high fiber. Ito, sweet potato, saging. Mas mabagal magpataas. Mas hindi gaano tataas ang blood sugar mo. Pati lalo na ito, gulay, mushroom, apples, peanuts, mas mabagal to. Mas mabagal ang pagtaas. So, mas marami kakainin nyo nito, mas bawas tayo nito. Pagdating sa pagkain, ito yung medyo maganda talaga. Lahat ng sari-saring gulay, salad, huwag nang lagyan ng Thousand Island, di ba? Ito, worst foods. Alam nyo naman, di ba? Sobrang tamis, donuts, soft drinks, iced tea, french fries, favorite natin, hamburger. Pwede naman kumain pa konti-konti, paminsan-minsan. Pero ito talaga yung pampataas ng blood sugar. Nakakataas. Ang layo naman na itsura nito sa itsura nito, di ba? So, ito yung mga pwede sa inyo. Oatmeal, di ba? Kung ano mang gulay. Ampalaya, di ba? Gusto natin fresh ampalaya. Konti lang sahog. Cauliflower, broccoli, beans. Walang problema. Citrus fruits. Yung asukal natin, kinukuha na natin sa mga prutas. Ginawa ng Diyos ganyan eh. Yung asukal mo kasama sa prutas eh. 'Di ba? May fiber ka, may vitamins, may minerals. Hindi naman ginawa na yung asukal mo iinumin mo yung sugar mo, ito sugar mo, 'di ba? Hindi po eh. Mas gusto natin yung sugar nandoon sa loob ng prutas. Mas healthy for diabetes.
So ito po, focus lang tayo dito. Diba? Rubber shoes, exercise, ito, yung mga iniinom, sapat na tulog din. At ito po, kung merong problema, punta tayo sa inyong endocrinologist. God bless po.